paano naman, paano itong taong ito na kung paano tinagurian nilang mass murderer ng ng kalaban, minamahal ng milyon-milyong Pilipino. That's the irony of it all eh. Paano mo sasabihin ito mass murderer? Samantalang tuwang-tuwa yung mga tao nung panahon niya. Malayang maglakad ang mga tao, hindi natatakot na walang krimen na mangyayari. Walang adik sa kalsada ngayon, kaliwat kanan, napakadali na lang. Mas madali pa raw bumili ng droga kaysa mag-grab ka ng pagkain no? So, paano nila sasabihin na ito ay mass murder kahit mga banyagang mga lahi pumupunta sa dahig at nagpapakita ng suporta sa ating dating Pangulo. So, paano masasabi yun? Paano conflicting naman? Binabrand nila na napakasamang tao, samantalang minamahal ng milyong-milyong mga Pilipino, hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng iba't ibang lahi. Sana makita ng ICC yun, dumungaw lang sila sa bintana nila Parang nagkakamali yata tayo, dinedetain natin tong taong mahal ng mga Pilipino, pati ng mga Europeo na pumupunta dito. Magandang umaga po sir. Magandang araw po. Salamat po sa chance na maka-interview po sa inyo sa araw po nito. And first question po sir is, ano po sa tingin ninyo ang mangyayari sa impeachment laban kay VP Sara? Lulusot kaya ito sa Kamara sir? Sa tingin ko, they will be able to muster the 106 votes requirement to be able to transmit the articles of impeachment to the Senate. Madali lang ang 106 Kasi nung botohan sa sufficiency in substance, naka 54 na sila Ita times 2 mo lang yon 1:1, easily, maano nila yon Kaya lang, ibang ball game na yung pag sa Senado. Kasi you need to convict the Vice President with 16 votes. Ewan ko, medyo mahirap. Mahirap nilang makuha siguro yung numero na yon. Pero sa House of Reps, ano kontrolado nila ang ano doon ang pacing doon Kaya doon pa lang nakikita mo naman sa Justice Committee kung ano ang gusto nila nasusunod kahit na labag sa kung titingnan mo labag sa due process pero naipipilit nila yung gusto nila kaya I think easily yung 106 kaya nilang ma-achieve Sa Senado sir. para ma-transmit yung articles of impeachment sa Senado. Sir, next po sir is, maraming Pilipino po dito sa Japan ang nagtatanong sa totoong status ng ating bansa. So, ano po ba talaga ang kalagayan ngayon ng Pilipinas? Well, nung initially, the government is in denial. Sabi nila, wala daw krisis. Lahat normal pa naman. Paano magiging normal may stock pa tayo may inventaryo pa tayo ng langis. Yung old stock natin, meron pa tayo. Tinaas na nilang bigla yung presyo ng langis. Doon pa lang makikita mo walang control ang gobyerno kung anong gustong mangyari. Sinasabi nila mayroong oil deregulation law pero nasa batas pa rin na in times of crisis, in times of emergency, the government can take over uh, the basic services tulad nitong petroleum na to. Parang gusto nila, wala kaming magagawa unabated yung price increase. Kaya dapat hindi ganon. Meron ka pa rin control, lalong-lalo na umaangal ng mga Pilipino. So, mahirap talaga ang ngayong kalagayan. Imagine, in a span of just 3 weeks, from 56 pesos ng diesel, ngayon 130 na. So, baka pumalo pa raw ng plus 12 pesos next week. So, medyo, ewan ko kung anong ginagawa ng gobyerno natin. Meron pa rin oversight power ang dito, ang gobyerno. They have the power to monitor. Ba't di nila ginagawa? Bakit? Naikinabang din ba sila? May kinabang din ba? Dapat sila marunong silang tumingin kung nananamantala ba ang industriya na ito.
they are capitalizing or taking advantage of the Iran-Israeli war. Alam mo, dito sa atin sa Japan ngayon, ano pa sila, nakapagsagawa pa ng rollback 2 beses. O imagine, if Japan can do that, bakit tayo hindi natin magawa-gawa? Tapos nagpadala pa ng ilang thousand barrels of crude oil ang Japan noong March 26 sa Pilipinas. Kita mo kung gaano ka-episyente ang gobyerno ng Japan. Yan. Tayo, puro saklolo na lang ang ginagawa sa atin. Nakakahiya man, pero ganoon talaga. Nasa tamang pamamalakad talaga ng gobyerno. At saka, gusto ko lang sabihin pare, yung kawalan ng malasakit ng mga leaders natin sa mahihirap. Nararamdaman ko yun. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa natin, sa masang Pilipino. Bahala kayo. Ang layo there's a stark contrast between the previous administration, pati ngayon. Makikita mo, pati yung OFW, yung repatriation ng mga OFWs. Sabi ni PRRD noon, kung kailangan nyo mag-hijack ng mga aeroplano, pero ano na lang yung exaggeration. Pero nakikita mo yung niya, yung damdamin niya para sa mga Pilipino. Kahit humijack kayo ng mga aeroplano dyan, basta makakuha nyo yung mga kababayan natin. Ngayon, airways po natin sarado, ganyan. Kaya yung mga kapwa Pilipino natin, naghalap na lang ng paraan. Exit point sa Oman, kung saan man, para lang gumawa ng sarili para makauwi ng Pilipinas. So, puro palabas lang yung ginagawa ng ng OWA, pati DFA. Yes, sir, naniniwala po ba kayo sa resulta ng investigation ng ICI na sa flood control na Alam mo, tinanong na rin ako ng correspondent nyo sa Pangasinan dyan Ang sinabi ko, kung ano man yan, kailangan nyong i-release sa publiko. Ano man ang report na yan. Para makita ng publiko yung kalidad ng inyong ulat. Bakit nyo diniretso sa ombudsman? Mamaya finilter pa yan. Tinignan, in-screen muna. Dapat pakita nyo muna yung findings ng ICI sa publiko. Kung believable ba yan o hindi, kung katanggap-tanggap sa mamamayan, dapat i-release nyo yan. Hindi yung itatago mo, dediretso mo muna. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Baka i-chop-chop nila yan, bawasan mo yung pangalan na to, i-highlight mo tong pangalan na to. Diba? So, at saka, isa pa dyan, bakit yung mga major players ng flood control, ginawa mong state witness? Yung mga major player, nakakatawa. Diba? Yung mga gustong magsiwalat ng impormasyon nun, na mga kontraktor na nagamit lang nun, ginamit lang ng mga yan, hindi mo binigyan ng witness protection. Yung mga nagkamal ng salapi, yung pinakamarami, na kung mo nagsoli lang ng barya, ginawa mo ng state witness. Hindi naman yung sinasabi ng batas natin Yung restitution, mangyayari lang yon pag nag-order ng korte. Ganito ang halaga na kailangan mong ibalik. Hindi yung bago kasampahan, magsoli ka muna ng pera kahit magkano gusto mo. Isang kalokohan yung restitution na version nila. Ang restitution will come after the court judgment. Ang korte ang magtatakda kung magkano ibabalik mo kung napatunayan kang may sala. 'Di ba, Brad? Ayun. Okay. So, ang next po, sir, is ano po ang maaasahan ng Filipino community dito sa Japan mula po sa inyo, kaugnay po sa mga panawagan sa ICC na palaya po si former President Duterte? Kami naman po ay kasama nyo pa rin sa hangarin ng karamihan ng mga Pilipino na mapauwi na ang ating Presidente Rodrigo Duterte. Sa katunayan, si Daddy, naghain na sila ng resolusyon na agaran ng pauwiin sa lalong madaling panahon ng ating dating Pangulo, at hindi tayo humihinto.
ah, gumawa rin sila ng resolusyon na para pigilan na ang anumang occurrences from ever happening again. Yung mga bigla na lang dadamputin, mamaya may lumabas na naman na warrant ni Senator Bato, bigla na lang siyang dadamputin at padadala na naman sa dahig. Meron ng court order at meron ng Supreme Court guidelines na kailangan dumaan sa local court. Kailangan dumaan muna sa local court yung mga ano na yan, mga warrant of arrest ng ICI. At hindi kami tumitigil. Lahat ng pamamaraan ay aming gagawin para mapadali ang agarang pag-uwi ng ating dating Pangulo. Okay, sir. So ano naman po ang comment ninyo na may isang Japanese human rights advocate na bukal ngayon sa pagtuligsa sa ICC dahil sa ginawang pagdakip at pagdala kay former president? Alam mo, nakakatawa dahil yung iba, banyaga na yung nakakapansin, observer na yun nakikita niya may mali. Tapos yung ibang mga kalahi natin, siya pang tumutuligsa sa ating Pangulo na minahal ng napakaraming milyon-milyong mga Pilipino. At sana napansin ng mga international media, paano itong taong ito na kung paano tinagurian nilang mass murderer ng kalaban, minamahal ng milyon-milyong Pilipino. That's the irony of it all Paano mo sasabihin ito mass murderer? Samantalang tuwang-tuwa yung mga tao nung panahon niya. Malaya, maglakad ang mga tao, hindi natatakot na walang krimen na mangyayari. Walang adik sa kalsada ngayon, kaliwat kanan, napakadali na lang. Mas madali pa raw bumili ng droga kaysa mag-grab ka ng pagkain no? So, paano nila sasabihin na ito ay mass murder Kahit mga banyagang mga lahi pumupunta sa dahig at nagpapakita ng suporta sa ating dating Pangulo. So, paano mo masasabi yun? Paano conflicting naman? Binabrand nila na napakasamang tao, samantalang minamahal ng milyong-milyong mga Pilipino, hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng iba't ibang lahi. Sana makita ng ICC yun, dumungaw lang sila sa bintana nila Parang nagkakamali yata tayo, dinedetain natin tong taong mahal ng mga Pilipino, pati ng mga Europeo na pumupunta dito. At tumaas pa nga yung turismo nila dahil napakaraming dumadayo dun Oh, di ba? Paano natin i-convicto mahal ng mga tao? Di ba? Sana mag-isip muna sila. So sir, balik po tayo sa sa impeachment ni Oo. VP Sara. Sino po ba ang dapat na ma-impeach, sir? Si VP Sara or si PBBM dahil sa tindi ng corruption ngayon sa Pilipinas sa ilalim ng Marcos government? Alam mo Brad, itong impeachment kasi essentially it's a political process. If you have the numbers, if you have sufficient numbers in the House, most likely absuelto ka. Hindi ka, siyempre susuportahan ka if you have the numbers in the House. So sa paningin man ng tao, siyempre pinag-uusapan ngayon 805 billion ng maleta deliveries. Merong 838 billion kickbacks daw na deliver sa Malacanang. Meron 545 to 1 trillion flood control scam. How does that compare to the 125 confidential funds? Na wala namang direktang patunay na tinanggap ni BP yung perang yun. Diba? Ito, meron talagang record kung saan diniliver may mga allegations na tinanggap direkta ng mga taong binanggit. Ito, walang direct linkage na napunta kay BP Sara yung 125 million. So, kita mo, trilyonan dito, bilyonan dito, 125, wala pang patunay na kinuha ni BP Sara yung pera. Kaya lang, ang masakit doon, yung tyranny of numbers. Pag may numero ka sa house, okay ka, protektado ka. That's the sad reality. Kasi political ang impeachment.
legal and political at the same time. Political process. So last question na lang po sir. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan lalo na sa Filipino community dito po sa Japan? Oo, kahapon lang nakasama ko sila sa Shinjuku at tuwan-tuwa sila nagkita-kita kami doon at alam mo mga Pilipino, ang kagandahan sa mga Pilipino kahit na hirap, marunong pa rin humanap ng kasiyahan eh. Lalo na yung friendship, pag meron kang support group, hindi mo alintana yung medyo yung hirap ng buhay. Yan ang gusto ko sa mga kababayan natin Pilipino. Kahit mahirap ang buhay, resilient. No, hindi sila basta-basta bumibigay dahil matibay sila at sila ay may support group na kapwa din mga Pilipino. Ang mensahe ko sa kanila, bagaman marami tayong mga paksyon dyan, siyempre may mga paksyon niya, isa lang ang layunin natin at diwa. Kailangan magkaisa tayo para ang gusto natin, ang layunin natin ay ating matamasa, makuha natin. Kasi kung siyempre gusto ng kalaban, magkawatak-watak tayo eh. Kaya minsan magtatanim sila ng ano diyan, ng kunyari atin, no? Para gawing watak-watak tayo o magkabaha-bahagi tayo. Sabi ko, isa lang tayo ng layunin. Alam, marami kayong grupo diyan, pero dapat isa lang tayo, isa lang ang galaw natin. Para we are able to achieve our common objective. We have to unite. Ganun lang. Hindi yung kanya-kanyang agenda. Yun po ang aking mensahe. Isa sa mga mensahe ko kagabi. At manatili kayong matatag. Laban lang. At makukuha rin natin ang ating mga ninanais sa lalong madaling panahon. Baka may last message pa po kayo sir para po sa Ayun po. Sa mga kapwa nating Pilipino nandito, laban lang. Alam ko masisipag kayo. Nakasama ko ang mga higit kumulang 100 mga OFWs na nandun kagabi. Manatili kayong matatag at kumustahin nyo yung mga kamag-anak dyan sa Pilipinas dahil medyo mahirap na ang pagdadala ng buhay dun sa ating bansa. Kaya gawin natin lahat para mag-survive tayo. Lalo na sa ngayong administrasyon na hindi ko alam kung hinahanap ba nila ang makakabuti sa ating bansa o para sa kanilang sarili lamang. So maging matatag lang po tayo. Kakayanin po natin itong pagsubok na to. Maraming salamat po. yes sir. Ayos ba? Well done. Ayos.